Good afternoon po sa lahat. Ako po ay muling gagawa ng video kasi nga po ay patuloy po akong magpapaalala sa mga balak maging OFW o balak mag-ibang bayan. Kanina po may dadaanan ako sa lobby na mga siguro around mga 30 sila. At tinanong ko po kung ano pong kanilang sadya at sabi sa akin, biktima daw sila ng mga illegal recruiters. Sila daw ay nakapagbigay ng around 50,000 pesos. So napakalaki po. At sila po ay pinangakuan na sa trabaho sa bansang Dubai, no? So, bakit marami pa rin sa ating mga Pilipino ang nabibiktima sa mga ganitong illegal na recruiter na ito? Samantalang napakadali lang naman ang mag-apply ng trabaho sa papuntang ibang bansa. At nandiyan naman ang mga ahensya na recruitment agency na kung gusto mo talaga mag-apply, ay may mga hiring naman. At ang pinaka-safe po mga kabayan ay pumunta po kayo sa dmw.gov.ph at nandun po ang mga job fair na nakaschedule. At doon po ay mga legit po na mga agency ang nandun. At meron din tayo mga government hiring na makikita nyo sa website ng DMW. Ay, kunting ano lang po, kunting research lang. Alam niyo naman, pag ang mga illegal recruiter ay magaling yan magsalita at magaling mangako. At isang sign po mga kababayan na gustong mag-abroad o mga dating ex-abroad na gustong bumalik na mag-abroad uli, kapag po ang isang recruiter ay nakipagkita sa inyo sa mall, sa restaurant, at kahit sa mga lugar na public, ay isa na po yung sign na siya po ay illegal recruiter. At pangalawa po ay nanghihingi ng mga paunang bayan na kahit hindi pa nakita ang inyong mga kwalifikasyon. Huwag po kayong pumatol sa ganitong mga tao. Sigurado po, 99.9% mga illegal recruiter po yung mga yan. Nasa website din po ang mga licensed na agency. Kapag po tinignan nyo, makikita nyo po, i-type nyo lang po ang mga pangalan ng mga agency na yan na kanilang kunwari ay inirepresent. At makita nyo po na kung wala sila doon, ay hindi po sila rehistrado. Iwas po tayo, mahirap pong kumita ng pera, at ingat po tayo sa mga illegal recruiter. Maraming salamat po.